Ang sabi niya nito si Saul, bigyan niyo akong permission para pumunta ng Damascus. Tingnan niyo po kung gaano siya sa persecutor. Talagang susundan pa niya sa ibang bansa yung persecute niya. Bigyan niyo ako ng permission para pumunta sa Damascus. Aba, syempre, binigyan naman po siya permission. So, on the way po sa Damascus, dito po na nangyari yung si Saul po ay magiging chosen one. Out of persecution, papunta po niya sa Damascus, pupunta po siya doon para hulihin yung mga nakakakilala sa ating Panginoon at na naniniwala sa kanya. Pumunta siya doon para kunin sila, dalhin sila, balik sila sa Jerusalem at doon sila paparusahan. Papunta sa Jerusalem, ay sa Damascus, nang biglang ang ating Panginoon ay binigyan siya mensahe. Ang mensahe, kausap ng Panginoon, Saul, Saul, why are you persecuting me? Sabi po ni Saul, sino? Who are you? Sino ka? Out po ng mga kasama niya, siya lang nakakarinig nun. Sabi niya, I am Jesus Christ, the one you are persecuting. Ang ating Panginoon po, chinurch niya po si Saul at kinausap pa niya yung direkta to. Nagpakilala to sa kanya. Napakalakas po ni Saul sa kanya. Di po ba? Biruin niyo po, nag-persecute siya kay Jesus Christ. Kung ikaw, halimbawa, may kasalanan ka, ikaw pa rin yung napili. Amen? So, pinili si Saul. After that po, nawala po yung paningin ni Saul. Na-blind po siya. At mga kasama niya ay sinama na lang siya sa Damascus. For 3 days, hindi po kumakain si Saul. Siguro nag-iisip siya, bakit ako pa? Bakit ako pa? Di ba sis, bakit ako pa? Bakit ako pa ang nabulag? Bakit ako pa? Ang ganda-ganda ng pupuntahan ko sa Damascus. Uhulihin ko yung mga follower na yun Bakit ako pa? Siyempre, on the other hand, nakausap ko niya ating Panginoong Jesucristo. Bakit ako kinausap ng Jesus Christ? Bakit kinausap niya ako? Tinatanong niya bakit ko pinapersecute. On the other hand, pinag-iisipan po niya. Ano pa rin siya Nagbabalanse pa rin po siya. Hindi pa po siya fully na naniniwala. Hanggang magkaroon po siya ulit ng vision. Ang vision po niya ay darating si Ananias sa lugar niya kung nasaan siya sa Damascus at ito, inilayhan siya. So, uso na po ang layhans noon. Amen? Amen. Amen. Inilayhan siya at manunumbalik ang kanyang paningin. What a coincidence na nagkaroon din po ng vision si Ananias. Si Ananias po, siya po ang grupo or leader sa Damascus during that time. Siya ang humahawak sa mga Christian during that time. Kasi that time, ang inuhuli dapat ni Saul ay sina Peter and John. Pero nakaalis na sila, si Ananias na lang ang natira doon. So, si Ananias nagkaroon ng vision na kailangan niyang puntahan si Saul, binigay yung street number, binigay yung room number, dito siya nakatira, at ilehans mo siya at banunumbalik ang kanyang paningin. Ayan po, sa Acts 9:15. Let us read, please. But the Lord said to Ananias, Go, smite my chosen instrument, prepare my name before the Gentiles, and their kings, and before the people of Israel. Amen. Napaka po ng niya. To carry my name before the Gentiles. Alam niyo po nung nalaman ni James to noon,
na si Saul ang mag-carry ng name niya, regarding sa Gentiles. Ano po siya? Ano yan? Na-hurt siya kasi mas malapit sila ni Lord daw. Mas nauna siya kay Lord. Amen? Pero po, napaka-special po ni Paul at siya ang napili para dito. At dito po, ayan si Ananias, restoring the sight of Apostle Paul. Yan po. Nagkita na po sila. Pinuntahan na po ni Ananias si Saul at nilay hands na po siya at bumalik na po ang paningin niya. Hindi po nila alam na pareho ang pagpapakita ng vision sa kanila ng Panginoon at pareho ang mga message nila sa kanila. At yun po ang nagpatunay kay Saul na totoo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Totoo siya. Kasi great persecutor siya, tapos bigla siya magiging chosen one. Parang mahirap po yun, di po ba? Parang mahirap pong paniwalaan yun. Pero, since great persecutor siya, at may pruweba, at sinundan pa ng another pruweba, sino pa po hindi maniniwala? Kung tayo nga po, wala tayong mga pruweba, ay naniniwala na tayo. Amen? Amen. Ngayon po, tapos na po tayo kay Paul. So, si Saul ay naging Christian niya. Naging na siyang si Paul. Paul ay ang kanyang, ginamit ang pangalang Paul para sa mga Gentiles. For the Gentile world. Kasi, tinutulig sana rin si Paul during that time din. Nung malaman na nagpapatutuo na siya, nagsasalita na siya, tinutulig sana rin siya. So, may pumalit na sa trono niya ng persecutor. Meron ng ibang taga-huli sa kanila. So, sa Caesarea, bakit sa Caesarea po? Bakit sa Caesarea po dadalhin si Paul? Ano po ang Caesarea? Caesarea po ay ang napakagandang lugar during that time. Ito po ang City of Herod the Great. City of Herod the Great. Dito po ay meron pong mga magnificent na mga construction na ginawa si Herod. At meron pong ginawang temple si Herod para kay Augustus. Yan, na pinangalan para kay Augustus. Napaka-special po ng mga bawat ginagawa nila dito. Si Herod po at that time ang nag-rule doon. Amen. Hallelujah. Okay. Nawala po yung mapa. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano po kalayo ang Jerusalem to Caesarea. Mga ganyan lang po siya dyan. Ganyan lang po siya dyan. Okay po. Ano po ang significance nito kay Paul sa Caesarea? Ano po ang significance niya? Ang sabi po dito, yung Paul missionary trips frequently ended in Caesarea. Nag-ended daw po sa Caesarea. At yung last journey niya, nag-stay siya kay Philip. Ayan. Kasama ng mga Christian. And then afterwards, nagpunta rin siya sa Jerusalem. Second, na-imprison po dito sa Caesarea si Paul. House arrest. Napakaganda po. House arrest po siya. Para po yung mga sa Pilipinas, yung mga presidente, si Era parang na house arrest lang. Walang yung si Ampatuan, di po ba? Parang mga sila, siya house arrest po. House arrest din po siya. Ayan po. Nag-appear din po siya kay Governor Felix, Festus, tsaka si King Agrippa, at eventually, nagpunta rin po siya kay Caesar. Amen. Balik na po tayo sa text natin. Praise God.